What's up mga ka-Engineer Mo TV? Nandito nga pala tayo sa Maniwaya Island, isang tahimik at napakagandang isla dito sa Santa Cruz, Marinduque. Kilala ito sa mapuputing buhangin at malinaw at asul na dagat at nakaka-relax na ambiance. Isa itong perfect na destinasyon para sa beach getaway, lalo na kung gusto mo ng tahimik na lugar na malayo sa city life. Pwede kang mag-swimming, snorkeling, mag-island hopping sa Palad Sandbar at Ungab Rock Formation. O kaya naman kung simpleng pahinga lang sa ilalim ng araw ay pwede rin. And yes mga ka-Engineer Mo TV, isang magandang destinasyon ito para sa mga nais makaranas ng katahimikan at kagandahan ng kalikasan sa Marinduque. Sarap mag-jogging sa ilalim ng araw. Stay tuned mga ka-Engineer Mo TV at ikakwento ko ang pag-travel namin papunta dito. Alright, let's go! Nagsimula nga pala kami sa Barangay Dolores at ngayon ay bumabiyahe kami patungo sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque. Iba talaga ang vibe ng local trike ride. Yung malamig na simoy ng hangin, tunog ng makina at tanawing probinsya habang bumabiyahe. Parang instant stress relief. Walang filter pero busog sa nature. Ito yung simpleng saya. At huminto nga pala kami dito sa sentro para hintayin pa yung iba naming kasama. Ayan na sila at patawid na ng kalsada. And it's time to go! At nakarating na nga pala kami sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque. Dito sa tapat ng Town Plaza ay makikita ninyo ang malaking Morion statue na isang kilalang landmark na sumasalamin sa mayamang kultura at tradisyon ng lalawigan. Ito rin ang naging simbolo ng bayan lalo na tuwing ipinagdiriwang ang Moriones Festival. At kami nga ay nagdalawang tricycle na para makapunta na sa Boyabod Port kung saan kami ay mag-aarkila ng bangka para makatawid kami patungong Maniwaya Island. Alright! And yes mga ka-Engineer Mo TV, meron silang terminal fee na dapat bayaran. So ito ay 22 pesos lang each. At meron nga din pala kaming naarkilang bangka na pagmamay-ari ni Kuya Obet na nagkakahalaga lang na 4-5 one day hire. At kung inyong naoobserbahan, kami ay nakasuot na ng life jacket at nakasakay na ng bangka. At si Kuya Obet naman ay tinutulak na ang bangka patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat bago paandarin ang motor. Sa pamamagitan ng pagtulak ng bangka hanggang sa sapat na lalim, masisiguro ng bangkero na ligtas na may start ang motor o engine ng kanyang bangka at makakaiwas sa anumang aberya. Grabe, ibang klase talaga yung feeling habang nasa bangka. Yung hangin, presko, yung alon, suwabe lang at yung view parang painting na buhay. Ang sarap sa pakiramdam, parang iniwan mo muna lahat ng stress sa pampang. O diba, minsan kailangan mo lang talaga ng ganitong moments. Simpleng biyahe pero punong-puno ng peace of mind. Ganito pala ang definition ng slow down, breathe in, and just enjoy. Alright mga ka-Engineer Mo TV, enjoy the view. And Maniwaya, here we come!
At dito kay Engineer Mo TV, huminto muna kami saglit dahil magpapalit ng baterya ang bangkero. And time check! Flex ko muna tong regalo ni Mrs. Oh my God! Wow! At huminto nga muna pala kami dito sa snorkeling at fish feeding site na karaniwang bahagi ng mga island hopping tours sa paligid ng isla. Bagamat wala itong particular na pangalan, ito ay kilala sa mga turista bilang isang spot kung saan maaaring mag-snorkeling at magpakain ng isda sa gitna ng dagat. Dito makikita mo ang iba't ibang uri ng isda at buhay dagat habang lumalangoy sa malinaw na tubig. Dito nga pala ay merong 20 pesos registration fee each, at kung gusto mo naman magrenta ng goggles ay meron din sila 50 pesos each. At para sa mas best experience, maaari naman kayo magdala ng sarili nyong snorkeling gear or goggles. And yes, nakarating na kami sa Maniwaya Island, dito exactly sa Pielago Beach. At sinalubong nga pala kami ng napaka-cute na mga asong isla. At dito ay nakapagrenta kami ng cottage for only 700 pesos. At yun na nga, kami ay sobrang excited para galaan itong beach, isla ng Maniwaya dito sa Santa Cruz, Marinduque. Napakagandang tanawin. Kung ito ay nakikita nyo personal, napakalinaw, napaka-asul ng tubig, dagat.
And yes mga ka-Engineer Mo TV, talagang ginutom na kami sa biyahe. Tara, samahan nyo kami kumain. At natapos nga akong kumain at ako'y naglakad-lakad para balikan ang mga magagandang tanawin, mga mapuputing buhangin, asul at malinaw na tubig dagat. At nakaka-relax na paligid. Ang layo mo sa stress. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito mga ka-Engineer Mo TV. Minsan kailangan talaga natin yung lumayo sa city life or sa trabaho para makapag-relax, makapag-unwind, makapag-isip-isip ka kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Kasi para sa akin, kapag nasa dagat ako, parang meron siyang effect ng healing my inner self. Inner self? At ako'y naglakad-lakad nga lang pala ng kaunti dito sa area na to. And mamaya pupunta tayo sa Palad Sandbar. Ngayon nagpapahinga lang kami dahil nakakapagod din yung biyahe. Yan nga pala ang aking beautiful wife. At patungo na nga pala kami sa Palad Sandbar dito sa Maniwaya Island na kilalang lumilitaw lamang tuwing low tide. Walang eksaktong oras na masasabi dahil nagbabago ang schedule ng low tide at high tide araw-araw. Gayunpaman, batay sa mga karanasan ng mga bumibisita, sa umaga kadalasan ang pinakamagandang oras para makita ang Palad Sandbar ay sa umaagang umaga, lalo na bago mag 11 AM. Ito ay dahil unti-unti nang lumilitaw ang sandbar habang bumababa ang tubig. At sa hapon naman, mayroon ding mga pagkakataon na nakikita ang sandbar sa hapon, karaniwan bandang 3 PM to 4 PM depende sa tide forecast ng araw na yon. At itong biyahe nga pala namin ay halos 2 PM na. At samahan nyo kaming saksihan kung anong madadatan natin pagdating sa Palad Sandbar. So sa tide schedule, para masigurado na makita mo ang Palad Sandbar, mas mainam na tanungin ang resort or tour operator mo sa Maniwaya Island tungkol sa current tide schedule para sa araw ng iyong pagbisita. Sila ang may pinaka up-to-date na impormasyon. So I guess malapit na tayo sa isang pangunahing atraksyon sa Maniwaya Island, Marinduque, ang Palad Sandbar. And yes mga ka-Engineer Mo TV, nakarating na kami ng Palad Sandbar. And yes mga ka-Engineer Mo TV, bagamat medyo lubog ang Palad Sandbar, ang karanasan namin ay naging mas makulay dahil sa pagpapaanod sa mga natural na alon ng dagat.
Tunay na nakakatuwa at nakakapawi ng pagod ang bawat paghampas ng alon habang sinasaksihan namin ang taglay na kagandahan ng kalikasan doon. Isang karanasan na sabay, nakakapagod at nakaka-relax. Nga pala mga ka-Engineer Mo TV, hanggang bangka lang ako sa pagkakamera. Hindi ko na maibaba, ang lakas ng alon, nakakatakot baka mabasa. So ito pinapakita ko na lang yung paligid sa Palad Sandbar. So bago yan ako bumaba at in-enjoy yung natural na alon ng dagat. Kung nandito kayo, sigurado may enjoy nyo rin yung magpaanod. At nakakapagod pero nakakapag-relax din. Napakasarap pagmasdan ng napakagandang kalikasan sa paligid. And yes mga ka-Engineer Mo TV, bago kami umalis, siningil muna kami ng 50 pesos each for their environmental fee. Yun. So may mga tao dyan na naka-assign para pangalagaan pa rin yung ating kalikasan. Alright? And yes, bumalik nga pala kami sa cottage after namin sa Palad Sandbar. So tara, libot muna tayo ng kaunti. So naghahanap ako ng CR dito. And yes, lalakarin mo lang yung patungong paraiso doon sa dulo. Biro lang. Kami ay naghihintay ng makakain namin. So umorder nga pala kami ng halo-halo at burger. Yan, talagang nagutom na naman. So merienda tayo sa hapon ngayon. Tara, habang nahintay, ililibot ko muna kayo dito sa lugar ng aming pinag-i-stayan dito sa Pielago Beach. And yes, natapos na nga pala kaming kumain. At kasama ko si Kuya Biker 30. Nandito kami ang kuya pinsan ng aking wife. And please mga ka-Engineer Mo TV, kung mahilig kayo sa bisikleta, bike adventure, pyesa, so bisitahin nyo lang yung kanyang YouTube page, Biker 30. Boracay, no, grabe ang linis. Yan kami naglalakad kasi bibili kami sabon. Kailangan namin ng sabon. Kita mo naman kami ulap yun. Maganda rin dito guys. Pumunta ka dito, mura yung cottage. Tapos makakatipid ka talaga kasi may bilihan ng mga soft drinks, mga pagkain. Meron din ipapa-order nyo. Ayan. So maganda rito sa Maniwaya ba ito kuya? Maniwaya no? Maniwaya kasi pangunahing dito is pangingisda. Hanap buhay. So kapag taib or ganito mababaw na, mahingilaw na sila. Kaya kasama namin si Sir. Kaway. Sa mga gusto pumunta dito sa Buyabod Pier na po ang dati. Tapos yung bangka, depende sa pag-uusapan, pero yung binayaran namin is 4,500.
May sandbar na yun. Yung kanina sa palad sandbar, ano yun? Environmental fee. 50 pesos. 50 pesos na. Each. Tapos ano siya naman yun? Upper head yun. Tapos ano siya? Ano yun? Kahit anong oras doon ka, umalis lang tayo kagad kasi mahalon. Alon, grabe. Na rin yung ano. Para akong minasahe, pero saya. Palubog na rin kasi. At narating na nga pala namin yung tindahan para bumili ng mga kaunting pangangailangan bago kami umalis ng Pielago Beach or Maniwaya Island. So bumili kami ng sabon, tubig at iba pang kailangan namin. At naglalakad na nga pala kami pabalik ng cottage. So anong kwentuhan lang, enjoy the nature habang palubog ang araw. Yan. At sumakay na nga pala kami ng bangka at umandar na ito at pabalik na kami sa Boyabod Port. So ito ang pinaka nakaka-excite na part dahil namumuo na ang maitim na ulap. So talagang mapapadasal ka sa lakas ng alon. So sa kalagitnaan ng dagat na yan, biyahe namin, hindi ko na nakuhanan dahil talagang pumapasok yung alon. And then talagang hinahampas ka ng alon ng dagat. So nakakatakot maglabas ng gadget, tinago na lang namin, sinafety. Baka mahulog pa, wala na, iiyak ka na lang. And yes, nakaka-enjoy, nakakakaba. So ito, malapit na kami dito niyan, sinat ko na lang yung video. At sa wakas, nakabalik na rin tayo sa Boyabod Port. Kung kasama kayo sa pagod at saya ng ating biyahe, maraming salamat. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, sana i-like, subscribe at mag-comment na din kayo ng inyong sariling experience sa Maniwaya Island. Anong unforgettable moment ninyo doon? I-share nyo naman sa amin. Maraming salamat mga ka-Engineer Mo TV. Stay safe and God bless always.